Pero ang ating Panginoon, ang Diyos na ating pinaniniwalaan, ang hari ng mga hari, siya po ay nabuhay magmuli. Kaya ikaw at ako ay nararapat lang magsaya. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha pa siyang masaya. Mukha naman. Dapat lang tayong magalak sapagkat ang Panginoon natin ang siyang nagbibigay po sa atin ng dahilan para po sa ating lubusang kagalakan. Amen? Sino sa inyo excited na for this morning ng Sunday about sa message ng ating Panginoon? Excited na po ba kayo? Tanungin mo nga yung katabi mo, anong message last Sunday? Okay. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating masarap pala pagka 6 a.m. tayo ng worship, no? Gising na gising at hindi mainit. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating tema. Ang team pa rin po natin ngayong Sunday na ito ay Prepare for Difficult Times. Ayan po, Prepare for Difficult Times. And last week, nakita natin na kinakailangan talaga nating mag-prepare. Ano po? Sa pamamagitan ng mensahe through Pastor Ian, tayo ay na-encourage ng ating Panginoon sa kanyang mga salita. And for today, ang pag-uusapan natin ay nasa Lucas chapter 22. So if you have your Bibles with you, buksan niyo po ito sa Lucas chapter 22. You know what? We believe na ang Diyos ay nabuhay magmuli. Ang ating Panginoong Jesucristo ay nabuhay magmuli. At ito ay nagbibigay at naghahatid sa atin ng katagumpayan. Tayo ay pinagtagumpay ng ating Panginoon. Sabi ng Bible, we are more than conquerors. Tayo ay higit pa sa mananagumpay because Jesus Christ is alive. Nabuhay siya magmuli at kahit may dumating na difficult times, guess what? We are working from victory and not for victory. Ulitin ko po, hindi ka naglilingkod, hindi tayo naglilingkod para magtagumpay. Tayo ay naglilingkod from victory. Dahil si Kristo ay nagtagumpay na 2,000 taon nang nakararaan. He conquered the death and sin. Hindi po siya, ipagpapatuloy na lang po natin yung pagtatagumpay ng ating Panginoon. Kaya nga, dapat, kahit may dumating na difficult times, ang mindset natin, victory is secured. Sabihin mo nga sa katabi mo, secured na yung victory mo, bro. Secured na yung victory mo, sis. Sabi po dyan, through Jesus, difficult times, we receive freedom and victory. Naghirap ang ating Panginoon at the last word, sinabi niya nung huli niyang salita? Tetelestai. Alam niyo na, dahil kay Brother King. Tetelestai, ang ibig sabihin ay It is finished. It is finished. Tapos na. So hindi na kailangan pangdugtungan ng panibagong paghihirap because tapos na. Hindi na kailangan pa ng panibagong sakripisyo dahil tapos na. All debt was paid already. Bayad na. Tapos na. Wala ka nang gagawin dahil sa paghihirap ng ating Panginoon, nakatanggap po tayo ng kalayaan at katagumpayan. That is why the title of our message this morning is Victory is Secured in Jesus' Name. Hallelujah. Amen? Kahit anong difficult times ang daanan natin, tayo ay kayang magtagumpay sa pangalan ng ating Panginoon at dahil sa Kanya, magtatagumpay ka sa lahat ng tatahakin mo sa buhay. Last week, lahat ng pinag-usapan natin sa tema na ito, we cannot avoid difficult times. Tama? Hindi natin kontrolado kung kailan darating yung mahihirap na panahon. Pero kaya natin panghawakan at paniwalaan na ang Diyos, si Jesucristo na ating Panginoon, ay nagtagumpay na. Therefore, hindi ka papalpak pagka siya ang nanguna sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya kahit anuman pong pagdaanan natin na difficult times, secured na ang victory. Amen? Ang sarap mong paniwalaan, magkakaproblema ka sa future, pero secured ang victory mo dahil ikaw ay na kay Kristo.
Amen? That is why we serve not for victory, but for all victory. Galing tayo sa pagtatagumpay. Pagpapatuloy na lang po natin yung pagtatagumpay ng ating Panginoon. Hindi tayo nag-work para magtagumpay. Dahil nagtagumpay na si Kristo na ating Panginoon, 2,000 taon na po nakararaan. So sabi po dyan, the first point that I'm going to share with you, victory is secured, but there will be opposition. Kagaya ng sinabi ko po, na sigurado na ang tagumpay sa buhay po ng bawat isa sa atin. Sigurado na ang tagumpay na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Pero, meron pa rin mga opposition na darating. Meron pa rin difficult times na darating. Pero victory is secured. Sabi ng Luke chapter 22 verse 1 hanggang 6, ang sabi po dito, malapit na ipagdiwang noon ang pista ng tinapay na walang pampalsa at tinatawag ding pista ng Paskwa. Ang mga punong pari at tagapagturo ng kautusan ay naghahanap ng paraan upang mapatay nila si Jesus. Ngunit nag-iingat sila dahil natatakot sila sa mga tao. Ayun po yung sitwasyon. Ano po? Sa verse 3, noon na may pumasok si Satanas kay Judas, na tinatawag ding Iscariote, na kabilang sa 12. Kaya nakipagkita siya sa mga punong pari at sa mga pinuno ng bantay ng templo upang kanilang pag-usapan kung paano niya may pagkakanulo si Jesus. Natuwa sila at nangakong babayaran si Judas ng salapi. Sumang-ayon siya at mula nooy humanap na siya ng pagkakataong maipagkanulo si Jesus nang hindi namamalayan ng tao. So ang hinahanap ni Judas ay timing. No? Tinatimingan niya na walang kasamang mga tao si Jesus. No? Ayun po yung reason kung bakit sa kalagitnaan ng gabi nila dinakip si Jesus. At natatandaan niyo po, after Jesus mag-pray doon sa Garden of Gethsemane, yun po yung reason na tinatimingan nila with Judas, kasama ng mga punong parit ng mga kawal, kung kailan mag-isa lang si Jesus. At during that time, si Jesus Christ po ay mag-isa lang talaga at yung mga alagad niya ay nananalangin o natutulog. Kaya huwag kang matutulog, Anyway, sigurado na ang katagumpayan in the name of Jesus. Pero meron pa rin opposition. Meron pa rin mga tao na napipigil para hindi natin lubusang mapangawakan yung tagumpay na inilalaan sa atin ng ating Panginoon. Look at tingnan po natin yung verse. Ang mga punong pari na mga tagapagturo ng kautusan ay naghahanap ng paraan upang mapatay nila si Jesus. At kinasangkapanan ng kaaway ng demonyo si Judas para magtagumpay yung plano po na ito. Diba? Kung iisipin natin, hindi ba't parang nasa losing side sila Jesus during that time? Kasi pinagpaplanuhan sila nang wala man lang nakakaalam sa mga disciple nila except kay Jesus, kasi alam niya yun. Pero you know what? Kapag ikaw ay na kay Jesus, hindi ka nasa losing side. Amen? Amen. Tayong lahat, kapag tayo ay na kay Kristo, tayo ay nasa winning side. Kaya nga, victory is secured. Sigurado na ang tagumpay sa pangalan ng ating Panginoon. No? Nandiyan yung betrayal ni Judas, nandiyan lahat ng plano ng kaaway, pero the truth is, hindi nawawala ang opposition kahit secured na ang victory. Kaya wag din tayong magpakampante. Secured na pala, ayahay na lang ang buhay. Meron pa rin pong mga opposition na darating. Meron pa rin pong mga difficult times na darating. Meron pa rin pong mga tao na magpipigil sa atin upang gawin yung mga bagay na gusto natin gawin para sa ating Panginoon. Pero kinakailangan nating mag-endure, pagsumikapan, pagtiisan, ang lahat ng paghihirap na darating. Because ang sabi ng John, take heart, for I have overcome this world. Tribulation will come. May darating na paghihirap. Pero yung mga paghihirap na yon na ating kakaharapin, ay kaya nating mapagtagumpayan sa pangalan ng ating Panginoon, Jesus. Sapagkat
2,000 taon na nakararaan, siya po ay nabuhay magmuli. Kung hindi siya nabuhay, hindi natin ipagmamalaki yung pananampalataya natin. Amen? Eh nabuhay siya. Kaya ikaw at ako ay buhay na kaya natin magpatotoo na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay nabuhay magmuli. That is why we serve and we work not for victory, we work from victory. Kaya mong magtagumpay despite na napapaligiran ka ng maraming opposition. Ano? Tandaan po natin mga kapatid, hindi tayo dapat mabigla sa problema. But we really need to prepare. The preparation start with expectation. Darating talaga ang laban. Pero sigurado ang tagumpay kapag ikaw ay na kay Kristo. Amen? Darating yung problema. Darating yung pagkakasakit. Masasaktan ka. Pero kaya mong mag-rise up doon sa situation na iyon dahil ikaw ay may Kristo. Amen? So, sino ngayong ang tanong ay, sino ngayong linggo ang nahirapan? Nahirapan kayo ngayong linggo. Nahirapan kayo kung ano yung kakainin ninyo, kung anong lulutuin ninyo, anong magmumunggo ba ako nung Biyernes Santo? Sino mga nagmunggo nung Biyernes Santo? Ano? Nahihirapan pa rin tayo. Pero kahit nahihirapan tayo, kaya nating magtagumpay. Sipat, ang sarap kong i-claim nun, na kahit nahihirapan tayo, kaya nating magtagumpay. Even though Jesus Christ knew about all this scheme, yung evil scheme na pinaplano sa Kanya, hindi siya nataranta. Hindi siya nawala ng loob. Kalmado pa rin ang ating Panginoon. Alam nyo, if we are working for victory, matatakot tayo sa opposition. Kung nagpapagal tayo para magtagumpay, matatakot tayo sa opposition. Pero kung nag-work tayo from victory, handa tayo. Hindi tayo masishaken. Hindi ka mag-aalala. Kaya kahit may paghihirap na dumating, hindi ka matatakot. Ano? Kaya kahit pa magmahal ang gas, maglakad ka na lang. Kaya kahit pa magkanda loko-loko na yung nangyayari sa paligid natin, ang faith natin ay naka-ankla sa ating Panginoon. Hindi tayo matatakot. Kasi kahit may opposition dito sa verse 1 hanggang verse 6, hindi natakot sa ang ating Panginoong Jesus. Firm pa rin siya sa kanyang mission. Totoo pa rin na gusto niya pa rin tapusin yung mission niya kahit na alam niya na may mga tao sa paligid niya na gusto siyang patayin. Ano? Kaya huwag kang matakot kung ikaw ay humaharap sa matinding pagsubok ngayon. Amen? Sino may mga matinding pagsubok ngayon? Ay, wala. Praise the Lord. Praise the Lord. Huwag kang matakot. Ay, sa mga nagtaas, huwag po kayong matakot. Huwag po tayong matakot. Because victory is secured in the name of our Lord Jesus. Mapagtatagumpayan mo yan. Yung paghihirap na nararanasan mo ngayon, kapatid, magiging testimony mo yan kapag nagpatuloy ka na nagpapagal sa ating Panginoon. We work from victory and not for victory. You are more than conqueror. Amen? Pwede po ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Pangalawa, medyo makakaba po ito sa pangalawa. No? Victory, ang sabi dyan, meron pa pala dyan, because we serve from victory, we remain unshaken in difficult times. Next po. Victory is secured, but opposition is expected. We stay prepared, not surprised. Okay, huwag kayong mabibigla kapag may mga darating na difficult times. No? Huwag kang mabigla. Pero kung ikaw naman ang gagawa ng difficult times, mabigla ka. Gagawa naman ng may kasalanan ng difficult times, mabigla po kayo. Pero kapag hindi ka gumawa, huwag kang mabigla. Ano? Next po, sabi dyan, victory is secured, but preparation is a must. Sigurado na yung victory, pero huwag pa rin tayo magpaayahay. No, huwag yung pare-relax lang. Singular lang. Ikaw lang naman yung nagre-relax. So, relax lang. Huwag tayong magpaaya-ayahay. Kinakailangan po
tuloy-tuloy pa rin ang ating preparation. Ang sabi po ng verse 7, sumapit ang pista ng tinapay na walang pampaalasa, na siya namang araw ng pagpatay at paghahandog ng kordero pang Paskwa. Inutusan ni Jesus sina Pedro at Juan, lumakad na kayo at ihanda ninyo ang ating hapunang pang Paskwa. Saan po ninyo nais maghanda kami? Tanong nila. Sumagot siya, pumunta kayo sa lungsod. May masasalubong kayong lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan. Sabihin ninyo sa may-ari ng bahay, ipinapatanong po ng guro kung mayroong kayong silid na maaaring magamit niya at ng kanyang mga alagad para sa hapunang pampaskwa. Ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas, Peru, na may nakahanda ng kagamitan. Doon kayo maghanda. Pumunta nga sila at natagpuan nila ang lahat ayon sa sinabi ni Jesus at inihanda nila ang hapunang pampaskwa. So naganda po sila. And sa verse 14 hanggang sa verse 23, dito po yung isa sa mga ginagawa po natin every Sunday. Yun pong tinatawag nating Lord's Supper. Pero bago tayo magpunta, so, pwede naman din na hindi na ganun ka-ingrande. Pero alam ni Jesus na yun na yung huli nilang hapunan na magkakasama-sama. Mas ang bigat din sa pakiramdam doon, ano? Na kung ikaw ay kung alam mo na mamamatay ka na bukas, tapos yun na yung huli mong hapunan na kasama, yung mga tao kasama mo in the past 3 years, yun masakit din. Pero hindi kinakailangang maghanda ng ating Panginoon. Preparation is a must. So, kailangan pa rin gawin yung pong preparation. Inutusan ni Jesus ang mga disciples na maganda. Ma-intentionality po pagdating sa preparation. Tandaan po natin, bago ang cross, may upper room. Hindi po yung kapihan, ha? Bago ang cross, may upper room. Bago ang suffering, may preparation. Amen? Kasi, sa mga sumunod naman na oras, kinabukasan nito, dito na po, o kinagabihan itong gabi na ito, dito na po dinakip ang ating Panginoon. So, ilang oras na lang ang pagitan. No, kinakailangan niyang gawin kung ano man yung mga dapat na paghahanda. Kaya nangyari po sa upper room, yung tinatawag natin the Last Supper. Yun po yung ating ginagawa, kino-commemorate every Sunday. No? Na ang ating Panginoong Jesus, yung tinapay at yung juice na yun, yun yung kanyang katawan at ang kanyang dugo. No? Kaya nga, hindi porket panalo na tayo, victory is secured, hindi na tayo maghahanda. Amen? Hindi porket iingatan ka ng Panginoon, bara-bara ka na lang magpatakbo sa daan. Parang gano'n. Parang may natawa kayo, Hindi porket ang Diyos ang nag-guide sa atin at nagbibigay sa atin ng tagumpay, ayahay na lang tayo palagi. Ano? Hindi porket sigurado na ang tagumpay, hindi na tayo magtatrabaho. Hindi porket ang Diyos ang nagpo-provide, hindi ka nagagawa. Magiging tamad ka na lang. Hindi po gano'n. No? Sigurado ang tagumpay, pero kailangan pa rin ng preparation. No? Pwede naman nilang gawin yung Last Supper sana sa mga tabi-tabi lang di ba? Pero pinili ng ating Panginoon sa isang espesyal na lugar kung saan sila naandun lahat. You know what? Ganun ka mahal ni Jesus, ganun ka intentional si Jesus pagdating sa preparation. Kahit alam niya kung ano yung mangyayari, naghahanda pa rin siya. Tayo. Naghahanda pa rin po ba tayo o bara-bara lang? Sigurado naman yung victory. Bibigay sa inyo ng Diyos. Pero kinakailangan, may gawa pa rin tayo. Ibibigay sa atin ng Diyos yung third floor. Pero kung hindi ka maglilinis at hindi ka tutulong, mahirap din naman po yun, ano? Ibibigay sa atin ng Diyos yung third floor, pero magpamerienda ka kung hindi ka maglilinis. Amen? Praise the Lord po sa mga... Pwede po ba natin palampakan yung mga volunteers natin? Yung last Thursday.
kanila pong ginawa ay nagtungkap ng mga binil sa taas. Nagano po sila doon, naglinis po sila. Maraming salamat po sa Panginoon sa buhay po ng bawat isa. And sa April 9, araw ng kagitingan, maging magiting po tayo maglinis sa third floor. You know what? Victory is secured, pero kailangan pa rin natin maghanda. Hindi pa pwede na kung ano lang yung dumating, whatever will be. Sira yun. Masisira ang buhay. Masisira ang buhay mo kapag gano'n. Kailangan maghanda pa rin tayo. Hindi pa pwedeng victory is secured, darating din naman ang ating Panginoong Jesus, wala na tayong gagawin. Dapat may gagawin ka pa rin. Amen? Tinan mo nga yung katabi mo, sabi mo sa kanya, dapat may gagawin ka. Dapat meron kang ginagawa para sa Kanya. Sigurado ang tagumpay, pero sigurado rin ang tagumpay kung tayo ay naghahanda. Amen? Dapat po tayong naghahanda. Because as we work from victory, yung mga taong nag-work from victory, ito po yung mga taong hindi nagre-relax. Kaya walang patumpik-tumpik mga kapatid. Kumilos tayo. Kasi yung mga disciple, inutusan ng ating Panginoon. Pumunta kayo sa lungsod, gawin ninyo ito, gawin ninyo yan. So naghanda po sila. No, kahit secured yung victory, kahit mga mabubuhay, alam din naman ng ating Panginoon Jesus na mabubuhay siya. Kinailangan niya pa rin yung intentionality with His disciples doing yung tinatawag ko na Last Supper para bigyan ng bagong covenant yung Old Covenant. Kaya po sinabi doon, di ba, sa verse 20, sa may verse 24, sa may verse 19, 17 pala. Dumampot siya ng isang kopa at matapos magpasalamat sa Diyos ay binigay iyon sa kanila at nagsabi, kunin ninyo ito at pinaghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo, mula ngayon hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang dumating ang kaharian ng Diyos. Hanggang hindi dumarating ang kaharian ng Diyos. Dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayun din naman, dinampot niya ang kopa pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo, ang aking dugo ay magbubuhos alang-alang sa inyo. Ngunit kasalo ko rito ang magtataksik sa akin, papanaw na ang anak ng tao ayon sa tinakda ng Diyos. Ngunit kakilakilabot ang daranasin ng taong magkakanulo sa Kanya. At sila'y nagtanungan kung sino sa kanila ang gagawa ng ganoon. You know what, mga kapatid? Itong very important scene na ito sa Bible is recorded dito po sa Luke chapter 22 and sa iba pang mga account ng Gospel. Ang gusto ng Diyos ay alalahanin natin siya bago siya mamatay at bago siya maghirap. Gusto ng ating Panginoong Jesus, alalahanin natin siya. Let me tell you something. Naalala mo ba ang Panginoon ngayong linggo? Amen. Or kung minsan, hindi mo ba, naaalala lang natin siya pag mahirap na. Kapag sobrang bigat na, doon lang natin siya naaalala. Kaya naman, kapag sandamakmak na yung problema, doon lang natin siya naaalala. Pero kapag smooth sailing ang buhay, hindi na natin siya naaalala. Nung po bang tayo ay sarap na sarap gumawa ng kasalanan, naalala natin ang ating Panginoong Jesus ay napahirapan sa krus ng Kalbaryo. Hindi mo ba madalas sa buhay natin nakakalimutan at nakakaligtaan natin na alalahanin siya? Kaya mga kapatid, yung bagay ko na ito ay ibinigay sa atin ng Diyos
para alalahanin siya sa lahat ng punto ng buhay natin. Nahihirapan ka man o hindi, alalahanin mo ang ating Panginoon. Nahihirapan ka man o hindi, unahin mo ang ating Panginoon. Dahil sigurado po ako, kapag inalala natin siya, hindi ba masarap yun? Pakinggan, maranasan. Kapag ba ikaw inalala ng taong mahal mo, hindi ba masarap? Kapag inalala ka yung asawa ko nga, nung binilan ako ng pangmasahe, tuwa ako, naalala niya pala na mahirap palang maglaba. Kaya binilan ako ng pangmasahe, tuwa ako eh. Kaya ba masarap kapag inaalala? Alam niyo po mga kapatid, ang pag inalala natin ng ating Panginoong Yesus, nag-glorify yung kanyang pangalan. Minsan, nakakalimutan natin sa kalalahanin, ang natatandaan natin ay yung mga bagay na yung mga tao na dapat nating hindi na inaalala. Lubos pa rin natin inaalala. Yung mga tao na nakasakit sa atin, inaalala natin, pero ang ating Panginoong Yesus, hindi natin inaalala. Hindi pa rin tayo nakakapag-move on, hindi pa rin tayo nakakapagpatawad. Pero mga kapatid, ang gusto po ng ating Panginoon, alalahanin natin siya. Ito pong mahalagang senaryo na ito. Ito ang dahilan kung bakit tayo may salvation na tinatamasa. When was the last time na inalala mo siya sa pamamagitan ng pagde-devotion? When was the last time? Lord, gusto ko lang alalahanin, basahin mo nga yung salita mo. Lord, gusto ko lang alalahanin, kausapin nga kita, mag-pray ako. Kinakailangan mga kapatid, gawin natin kung ano man yung bagay na pinag-ubilin sa atin ng ating Panginoon. And with that, mananatili pong secure ang victory. Kaya huwag ka magtaka kung bakit meron kong mga palpak sa buhay mo. Kapag dumating po yung palpak sa buhay ng bawat isa sa atin, magkaroon po tayo ng self-assessment. Malapit pa ba ako sa Diyos o malayo na? Yun muna natin tanungin. Bago tayo mag-declare ng kung ano-anong mga bagay, tanungin muna natin ang ating sarili. Malayo na ba ako sa Diyos o malapit pa ba ako sa Diyos o malayo na? Kasi kapag malayo na tayo sa ating Panginoong Yesus, yung victory, unti-unting lumalabo yan. Ano? Lumalayo ka dun sa Diyos na may kakayahang magbigay sa iyo ng katagumpayan, kaya ang nangyayari, nagkakandaloko-loko yung takbo ng buhay natin. No? Kaya kapag tayo ay shape ng mga problema, ng mga sufferings ng mundong ito, kapag tayo ay nag-aalala na, ano pong kailangan natin gawin? Lumapit tayo sa ating Panginoong Yesus na may kakayahang magbigay ng kapayapaan po sa buhay ng bawat isa sa atin. And on this passage, dito niya sinabi na may magtataksil sa kanya. Mahirap-hirap nga, 12 na nga lang, may Judas pa. I believe hindi yan yung katabi mo. You know what? Kahit ganoon, preparation is still a must. Kinakailangan pa rin gawin. Kinakailangan pa rin mag-ready. Kinakailangan pa rin pong mag-prepare. Victory is secured 100%. Pero kinakailangan mo pa rin pong maghanda. Huwag tayong aya-ayahay. Attend na lang ako sa church kapag okay na ako. No. I'm fixing myself. You don't have to worry. Okay ako. Kaya lang, hindi okay yung gano'n kapatid eh. Ano? Hindi po okay yung gano'n, nalalayo tayo sa kawan, sa track, kung tayo ay mayroong mabigat na dinadaanan. Kinakailangan, sama-sama pa rin po. No? Si Judas nga, kasama dun sa upper room eh. Tapos tayo lalayo. Di ba? You see, preparation is still a must. Kinakailangan pa rin yun. At kasama sa preparation, yung pananatili. Amen? Kasama sa preparation, yung pagiging present. Kasama sa preparation, ikaw kasama ng church. Kasi kapag lumayo po tayo,
sinisigurado ko po sa inyo, tuluyan po kayong mawawala sa landas na gustong tahakin ng Diyos ng bawat isa sa atin, para sa bawat isa sa atin. At sa pangatlong bagay po, na gusto ko po ibahagi sa iyo ngayong umaga, victory is secured. Sabi dyan, tingnan ko sa iyo, bro, but humility is a must. Amen? Hindi porket sigurado na yung tagumpay, hindi porket we are more than conqueror, mataas na palagi yung pride natin. Amen? Hindi porket sigurado na yung tagumpay, magyayabang na tayo. O ako ligtas, kayo hindi. Hindi mo ganun. Hindi porket sigurado na yung tagumpay, sigurado na yung victory, sigurado na naibibigay sa iyo ng Diyos, wala ka, ang gagawin mo na lang ay magyabang ng magyabang. Araw-araw, magyabang na ikaw ay ligtas, yung iba ay hindi. Maging prideful, hindi po ganon. Bakit? Nasabi ng verse 24, nagtalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang kikilalaning pinaka-dakila. Wala naman pong ganon dito, nagyayabangan tayo kung sino yung ilan na likers mo. Wala naman pong gano'n, no? Ilan na followers mo. Di ba? Sabi dyan, kahit sinabi ni Jesus sa kanila, ang mga hari ng mga hentil ay Panginoon ng kanilang nasasakupan. At ang may kapangyarihan ay nagdanasang matawag ng mga tagatangkilik. Ngunit hindi ganoon ang dapat na mangyari sa inyo. Ay ito, sa halip, ang pinakadakila ay dapat lumagay sa mababa. Amen? At ang namumuno ay maging tagapaglingkod. Sino ba ang higit na nakatataas? Ang nakadudulog sa hapag o ang naglilingkod? Hindi ba ang nakadulog sa hapag? Ngunit ako ay kasama ninyo bilang isang naglilingkod. Kayo ang nanatiling kasama ko sa mga pagsubok sa akin. Kung paano ang Ama ay nagbigay sa akin ng karapatang maghari, gayon din naman, ibinibigay ko sa inyo ang karapatang ito. Kayo'y kakain at iinom na kasalo ko sa aking kaharian, at kayo'y uupo sa mga trono at mamumuno sa 12 lipi ng Israel. Kung gusto niyo pong magtagumpay, dapat humble pa rin. Hindi porket dati kang nakabisikleta, tapos ngayon ay nakamotor na, bubusi-busina ka na lang ng basta-basta. Dapat humble pa rin. Hindi porket dati kang umaangkas sa Grab at ngayon ay may sarili ka ng motor, mataas na ngayon ang andar natin. Mga kapatid, dapat we remain humble. Lalo tigit pag nagtatagumpay ka na. Victory is secured, but humility is still a must. No? Kung gusto mong, kung nandoon na tayo sa rurok, sa tugatog ng ating tagumpay, kinakailangan pa rin natin maging humble at all times. Amen? Tignan mo yung katabi mo. Mukha ba siyang humble? Mukha naman po. Mukhang humble. No? Masarap pong alalahanin. No? Na dati, ito ka, ngayon, ito ka na. Masarap pong alalahanin. Pero kung gagawin natin kayabangan, hindi rin pwede, no? Alam mo, dapat yung pinagmamayabang, ipangalandakan natin sa mundo ang ating Panginoong Jesucristo. Yun ang dapat pinagyayabang. Pero kung may pagyayabang lang din natin ay ang ating mga pride, huwag na po mga kapatid, magdalawang isip po tayo. Okay, may fried chicken. Hindi, dinamay lang po tayo. Umaga eh. But anyway, you know what? Kinakailangan pa rin po natin magpakumbaba. Hindi porket ligtas na tayo, magiging mayabang tayo sa punto na debatiin natin ang lahat. No, mahirap din naman po yun. Kinakailangan pa rin nating maging mapagpakumbaba. Anong sabi ng ating Panginoon? No? Sa halip, ang pinakadakila ang dapat lumagay sa pinakamababa. Gusto mong maglingkod? Maging humble ka. No? Hindi mo pinagmamayabang ang posisyon.
Manager ako ng bangko, ako na lang ang magiging finance ng church. Hindi ko pwedeng ganun. Mataas ang katungkulan ko sa trabaho, dapat ako yung pinaka-leader dito sa church. Dapat ako admin. Hindi po ganun, mga kapatid. Kung gusto mong maglingkod, magpakababa tayo. Magpakumbaba tayo. Amen? Kung gusto nating maging pinakadakila sa mata ng ating Panginoon, maging mababa tayo. No? Sa lahat ng pagkakataon, maging mababa tayo. And you know what? Dito po sa kasama sa passage natin, sa ibang account ng gospel, habang nangyayari yung mga sila ito. Bago mangyari po yung Lord's Supper, nagkaroon po ng paghuhugas ng paa. Ginawa ng ating Panginoong Jesus, nahugasan ng paa ng kanyang mga disciples. At yung paghuhugas po ng paa, ito po ay isa sa pinakamababang trabaho o gawain ng panahon na iyon. Pero ginawa po ng ating Panginoong Jesus. Kaya mo bang hawakan ang kalyo ng paa ng katabi mo? Yung tibak dyan, kaya mo bang hugasan? Ganun po ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, hindi po sa lahat ng pagkakataon, yung ere natin ang papairali natin. Yung pride natin ang papairali natin. Hindi po sa lahat ng pagkakataon, magiging mataas ka sa lahat. Matutunan po nating magpakababa. Kung gusto mong maging pinakadakila, magpakababa tayo. Ang mga taong naglilingkod ang siyang lumalagay sa ibaba. Hindi pa pwedeng, maganda yung damit ko, dapat hindi ako yung naglilinis ng pinggan. Maganda yung damit ko, dapat hindi ako naglalampaso. Lahat ng bagay na gagawin po natin, dapat may humility, may humbleness. No? Hindi po ba pwedeng mataas tayo palagi? Dahil sa mata ng ating Panginoon, pantay-pantay lamang po tayo. Amen? Hindi porket si pastor ang nagpipreach, si pastor ang pinakamataas. Hindi porket si pastor ang nagpipreach, si pastor ang pinakamagaling. Lahat po tayo ay pantay-pantay sa paningin ng ating Panginoon. Hindi po tayo pwedeng magmayabang, magmataas. Kasi hindi po iyon ang nakalulugod sa ating Panginoon Jesus. Sigurado ang tagumpay. Pero kinakailangan yung mentality natin, humble pa rin. Sabi ko nga sa nanay ko dati, dahil kapag kayo mamanakot, nakita mo lumalaki yung ulo ko, sawayin mo ako. Kapag meron na akong maraming pera at nakita mo yung mayabang na ako, sawayin mo ako. Kasi kapag walang sumaway sa akin, ipagpapatuloy ko yung pagiging mayabang. Tandaan natin, ang mayabang ay galit sa kapwa mayabang. Kaya huwag tayong maging prideful. Ang gusto sa atin ng Diyos ay maging mababa sa lahat ng oras. You know what? Hindi po pwede na sa loob ng church ay merong 100 mayabang. Magkakanta loko-loko, dapat 3 lang. Hindi po pwede na pairali natin yung magiging prideful. Humility. Humility keeps us aligned with God in difficult times. Naghihirap na nga tayo, ang yabang mo pa. Nahihirapan ka na nga, ang yabang mo pa. Hindi, kaya ko. Kaya ko. Kaya. Hindi na pala kaya. Tandaan natin mga kapatid, hindi pa pwede na pairali natin ang kayabangan. Ang pagiging mataas, dahil hindi po iyon ang nakalulugod sa atin pong Panginoong Jesus. Gusto mong maging pinakadakila? Gusto mong maging pinakamagaling? Doon tayo maging magaling sa pagpapakababa. Amen? Doon tayo maging magaling sa pagpapakababa at maglingkod tayo sa ating Panginoong Jesus at sa kanyang mga tao. We love God and we love people. Gusto nating maging pinakamababa dahil gusto nating maglingkod sa ating Panginoong Jesus. We work from victory but with also humility. Hindi porket magtatagumpay ka, ay magiging mayabang na tayo. Now, after kasi ng difficult times, syempre, taas ng ere natin. May kwento tayo eh. Amen? Kapag pinagpala ka ng ating Panginoong Jesus, nagtagumpay ka sa bagay na kinakaharap mo, may kwento ka after that. At yung kwento mo, medyo mayabang. Syempre, ikaw yun eh. Kwento mo yun eh. Pero kinakailangan mga kapatid, kapag nagtagumpay tayo, yung paa natin nakatapak pa rin sa lupa.
No? Hindi pa sumasahod tayo ng 6 digits. So, meron po sumasahod dito ng 6 digits. Ako lang? Kaso kasi mo naman. Di ba, pag sumasahod tayo ng 6 digits, papangga-panggayin na lang natin ang mga tao sa paligid natin. Hindi po, naka BYD ka na lang. Ano ba? BYD ba? Ha? BYD. Bangga yan, di ba? Hindi po, maganda na yung kotse mo. Magiging mahal. Gumawa ka niyan, bro, magagasgas. Hindi na pwede nga. Ngayon na yung ako. Kung gano'n nga kapatid, victory is secured. Pagpapalain ka ng Diyos, 100%. Pero let us remain humble. Amen? Ipopromote ka ng Diyos. Mabait ang ating Panginoon. Pagpapalain ka niya. Dadaling ka niya sa managerial position. Magiging vice president, eventually magiging president. Kaya mo yun. Pero kapag nagduro na tayo sa rurok ng tagumpay, sa tugatog ng tagumpay, dapat we remain humble. Amen? Darating ang panahon, magbubukas ka ng sarili mong bahay. Magpapasok ka naman. Ano? Magpapasok ka naman. Huwag mong isara yung bahay mo dahil, madudumihan madudumihan. Magbubad ng paa. Magbubad ng sapatos. Nakikinig. Mga kapatid, yung pagiging mababa, yan po yung nakalulugod sa ating Panginoon. Kaya po kapag kami mayabang, sabayin niyo po. Uy, ang yabang mo na. Sabayin natin. Dahil din yung kalooban ng ating Panginoon Jesus. At sa ating pagtatapos, sasabi niya, the battle may be coming, but the victory is already finished. Amen? May paparating pang battle sa iyo at sa akin. Pero kaya po natin panghawakan. Sabi ng ating Panginoong Jesus, it is finished. Tapos na. And after 3 days, pagkatapos niyang sabihin, Jesus Christ rose from the grave. At meron tayong salvation tinatamasa sa oras nito. Hindi ka papabayaan ng Diyos. Victory is secured in Jesus' name. Kaya kahit anong ang daanan ng pamilya mo, hindi ka iiwanan ng Diyos. Kahit anumang pagsubok ang daanan mo sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, hindi ka iiwanan ng Diyos. Pero, huwag naman po sana natin iwanan ng ating Panginoon. Lord, mamaya ka na, busy pa ako. Lord, mamaya ka na, hindi pa ako okay. Hindi ka iniiwan ng Diyos, pero sana wag mo rin siyang iiwanan. Amen? Kaya ngayong mga kapatid, sa umagang ito, huwag po natin kakalimutan. May paparating na opposition, handa ba tayo? May pagarating na paghihirap, naghahanda ba tayo? May opposition, may difficult times, sigurado ang tagumpay, but let us always remain humble. Nandyan ang difficult times, nandiyan lang yan, darating yan, pero nandiyan din ang ating Panginoong Jesus. Amen? Hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwanan. Tayo po tayong lahat, and let us come before the presence of the Lord.